Malakias 3:10 at sa 2 Corinthians 9:7. Sa Malakias po, basahin po natin sa 3:10. Dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ang Panginoon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga po, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dulungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid sa kalalagyan. Sabi naman sa 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dito, pinapakita ng Panginoon yung dalawang kategorya, yung pag-obey at yung willingness natin na magbigay sa Panginoon. So, ito yung kung isipin natin, mga kapatid, napaka simpleng gawin. Pero kung gagawin natin in actual, alam ko na hindi tayo pantay-pantay ng pananampalataya. Merong mahirap na gawin ito. Yung lalo-lalo na yung willing, yun ang hinahanap ng Panginoon At yung willingness natin, yung kasiyahan na magbigay sa Kanya. Kung titignan po natin mga kapatid, ang Panginoon, laging nandyan po sa atin kahit anong problema natin, financial man, physical. Ang Panginoon hindi nagbabago Mag-testify lang po ako upang ay taas ang pangalan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ko. Yung pong una po, nagkaroon po ako ng problema. Kala ko yun yung solusyon na hindi magbigay sa Panginoon. Naranasan ko po yan. Hindi po ako nagbigay sa Panginoon ng 3 months. Kasi na-deny po yung papel ko. Kala ko yun yung solusyon na siguro uwi na lang ako, mag-ipon na lang ako dito. But sa 3 months na yon, mga kapatid, maniwala kayo, hindi po ako nakapagod. Totoo po ito. Kala ko po makakaipon ako sa 3 months na yon. Hindi ako nagbigay sa Panginoon, pala hindi. Pero nung binalik ko na magbigay sa Panginoon, maniwala kayo, hindi. Nakakaipon po ako. Totoo po yan. Mararanasan nyo yan, mga kapatid, kung subukin nyo ang Panginoon. Sina-challenge ko kayo dahil naranasan ko. Gusto ko rin maranasan nyo. Hindi dahil sa kasi ang pag-testify dito sa harapan, hindi basta-basta. Papakita ng Panginoon sa iyo yung katotohanan. So, nakita ko yung katotohanan, yung kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Pangalawa, yung pag-uwi ko, kumbaga yung wedding namin ni Sister Grace talagang sakto lang. But, sabi ng Panginoon, siksik, liglig at umahal. Talagang masasabi ko po yung sa wedding namin, sobra-sobra talaga. Nakapagsabi pa kami. Glory to God yun. Sa Panginoon ang galing yun. Kaya, subukin ninyo mga kapatid ang Panginoon. Kasi napakalinaw sa binasa natin sa Malakias 3:10. Diba? Ihulog niya sa dulungawan at wala pagkakasya, diba? Hindi magkakasya. Based sa experience ko, mga kapatid, talagang dun sa pag-uwi namin ni Sister Grace, kumbaga, planado ng Panginoon. Hindi kami nakahiram. Yun yung number 1 na testify ko na napakaganda kasi hindi kami nakahiram. Yun yung pinaka-the best na gift ng Panginoon sa akin, sa aming mag-asawa.
wala kaming nahiram, hindi kumapit kami sa Panginoon. Kasi, andito yung promises niya eh. Kung babasahin natin yung Biblia, napakarami ng promises ng Panginoon. Hindi natin but, yung lang pagbibigay, yung pag-ubay na lang ang tinis niya sa aming dalawa ni Spirit. At yun yung pinanghawakan namin. Di ba? 2 days ata o 2 days. Binigay ng tinugon ng Panginoon yung pangangailangan namin na kontento naman po kami kung ano yung meron. But talagang ang Panginoon, kung alam niya yung anak niya na siguro naisip niya na minsan lang mangyayari ito, talagang nilubos ng Panginoon yung sa will namin. Kasi sabihin ko sa inyo, yung tip namin sa trabaho, the whole month binigay sa akin ng mga kasama ko. So, yun talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi na ako nabigla. But ang nasabi ko na lang sa isip ko, thank you Lord. Hanggang naluluwa ako kasi kung isipin mo, malaking bagay yun kasi yung tip namin na full month, talagang napakalaking tulong at napakalaking pera yon alaga kung yan sa Pilipinas. So, i-challenge yung mga kapatid na maging tapat tayo at yung kasiyahan natin magbigay, yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. At ma-experience nyo rin yung na-experience ko. Hindi man pare-parehas, but kumbaga ang Panginoon kasi gumagawa siya ng way na yung tulad na lang sa Pilipinas, kung may mga negosyo kayo o mga kamag-anak kayo na may pati yun madadami. Kayo yung tapat sa Panginoon, maniwala kayo. Kasi lahat yan, walang imposible sa Panginoon kung siyang gumawa. Ang inisip nyo lang yung sahod natin dito, but isipin rin natin yung kabutihan ng Panginoon sa Pilipinas, sa kamag-anak natin. Ganon kasi kung doon lang natin ibibase dito sa Spain, tignan rin natin yung mga kabuhayan natin sa Pilipinas, mga pamilya natin, kamag-anak natin, kung paano gumawa ang Panginoon, kung paano siya mag-provide. Yun po ang isipin natin. So, ating pong pag-pray, kung tayo sa feeling. Lord, maraming salamat Lord God sa pagkakataon nito Lord God na kami po makapagbibigay na naman yung Lord God sa iyong harapan Lord God. Lord, ito pong tayo sa feeling na ito Lord God. Alam po namin Lord God na marami pong magagawa ito Lord God. Upang sa ganun Lord God, lumawak ang iyong kaharian Lord God sa mga taong hindi pa Lord God nakakarinig Lord God ng iyong salita Lord God. Lord, ganun rin Lord God sa mga nagbigay. I-bless mo po Lord God kanilang buhay, kanilang trabaho Lord God, ang kanilang amo. Ganun rin, hallelujah Lord God, ang mga hindi pa nagbigay. Lord, ipakita mo Lord God ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Na maranasan nila Lord God yung presence mo Lord God, kung paano ka mag-provide Lord God ng pangangailangan ng bawat isa po sa amin dito Lord God. Kaya po Lord God, maraming salamat at binibigay po lahat ng pasasalamat papuri sa ilang. Okay na.